Mark chapter 8 verse 1 hanggang 10. Isang araw dinagsauli si Jesus ng maraming tao. Walang dalang pagkain ng mga tao kaya tinawag ni Jesus ang mga disciples niya at sinabi, "Naaawa ako sa mga tao. 3 araw na silang sumasama sa akin at wala man lang silang makain. Kung papauwing ko naman sila ng gutom, baka himatayin sila sa daan. Ang layo pa naman ng pinanggalingan ng iba." Sumagot ang mga disciples, "Saan naman po tayo pwedeng kumuha ng pagkain dito sa desert?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan ang tinapay na dala nyo?" Sagot nila, 7 po. Pinaupo ni Jesus sa mga tao sa lupa tapos kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati niya ang tinapay at binigay sa mga disciples at pinamigay nila yun sa mga tao. May dala din silang ilang maliit na isda. Nagpasalamat uli si Jesus sa Diyos para sa mga isda, sa kanya inutusan ang mga disciples na ipamigay din ang mga isda sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Inipon ng disciples ang mga natira at nakapuno pa sila ng 7 basket. Mga 4,000 na tao ang nakakain. Pagkatapos pauwiin ni Jesus ang mga tao, sumakay siya agad sa bangka kasama ang mga disciples niya at pumunta sila sa bayan ng Dalmanuta. Amazing. After the 5,000, feeding the 5,000, feeding the 4,000 naman. So, ang galing lang kasi this parang incorporates na pwede mong isip, hindi, baka kaya nakakain iba, baka may mga baon yung iba. Dito malinaw sinabi, walang dalang pagkain yung mga tao. Tapos 3 araw na silang sumusunod kay Jesus. There are people who have even fasted para lang makasunod kay Jesus. Because Jesus is teaching a lot of stuff they've never heard before. And sabi nga, He's teaching with authority and with such grace na kung saan na-amaze lahat na nakikinig sa Kanya. That's why they're following Him. And at the same time, He is healing sick. Lahat ng mga may sakit gumagaling kapag nalalapit lang sa Kanya or nakakawak lang sa damit Niya. Lahat ng mga naaalihan ng masamang espiritu na pumupunta kay Jesus, nagiging malaya. So, marami talaga susunod sa Kanya. So, maiintindihan mo na 4,000 talaga yung susunod sa Kanya. And ito na naman, inabot na naman sila ng ganitong sitwasyon. At ang galing lang kasi yung mga disciples, ganun pa rin yung tanong nila, saan naman po tayo kukuha ng pagkain? Like, di ba kaka-experience lang nila nung 5,000? Mas marami compared dito, ha? Makikita dito yung pagiging tao ng mga disciples, which is tayo, di ba? God have shown us miracles upon miracles. Like, ako sa buhay ko, ano bang mga miracle na yung bahay namin kasi pumunta ako sa Pag-ibig, di ko alam dapat pala 5 property yung dadalhin mo kapag acquired asset yung bibilin mo kasi most likely yung iba naka-reserve na. Back 2018 yun via reservation kasi yung pag-avail ng mga acquired property, hindi pa lahat bidding. Ngayon kasi lahat bidding na eh. So that time, sabi nung sa akin, "Sir, dapat 5 kasi po ito pong property na na-feed ninyo, may naka-reserve na pong 3, wala na pong slot." Sa system po namin, we can only reserve 3 names. And kung hindi man ma-approve dun sa una, ma-approve sa pangalawa, or kung hindi man sa pangatlo. Very rare na daw na umaabot pa sa pangatlo kasi madalas na-approve na dun sa unang 2. Sabi ko kay madam, "Ma'am, may notes dyan, di ba?" Kasi galing ako sa I-Core, so alam ko minsan yung mga system. Or siguro nanghula na lang din ako, "Ma'am, di ba may notes dyan?" Yung like, pwede kayo makapag-notes sa baba. Pwede nyo ilagay na lang sa notes yung pangalan ko. I-reserve nyo na lang na, di ba hindi kayo talaga nagre-reserve na pang-4. Ilagay nyo lang sa notes na kung yung 3 hindi pa rin good, Aaron Tiamson, 0949422753. Tapos bibigay ko po sa inyo yung 1,000 reservation fee. Sabi niya, "Sir, hindi na po. Kasi hindi po namin pwede tanggapin yung 1,000 reservation fee. Kasi nga, hindi po kayo mare-reserve. Gawa ng 3 lang po yung kaya ng system." Sabi ko, "Basta ma'am, pasulat po sa note." Sabi niya, "Please make sure lang po." Kasi maghapon po ako pumila nun. Like, umagang maaga akong pumunta ng Mandaluyong. Tapos, gabi na ako nakauwi. Tapos, para sa wala lang, sabi ko, "Ma'am, sige na ma'am, ipagpe-pray ko yan na mabigay sa akin ni Lord." Tapos na-smile siya. Sabi ko, "Pagpe-pray din kita ma'am na yumaman ka." Nag-joke lang ako ng ganun. So, pero 2017 yun nangyari. Nakita siya ni Mrs. Agad-agad kasi weekdays off ako nun kasi home credit ako nagtatrabaho.
Pinuntahan ko agad nung nakita ni Mrs. yung property. Pero yun nga, technically dalawa lang yung inaay namin. Pero parehas silang puno. Dapat daw 5 yung property. So yun, pareho lang, magkalapit bahay lang yun yung property na chinek namin. Or ano. Pero dun sa isa, nagpa-notes ako. Kasi para hindi sayang yung biyahe ko. Alam mo, nakalimutan na namin yun after a year. Tumawag, birthday ni Mean. So March 12 to be exact. Birthday ni Mean kasi 11. Nasa jeep ako nun. Hindi ko alam ba't ako nasa jeep. May motor naman ako nun. Basta nasa jeep ako nun. Tapos tumawag siya. Kasama ko siya. Nasa jeep kaming dalawa. Tumawag yung Pag-ibig. Sir, is this Aaron Tiamson? Yes po. Sir, sa Pag-ibig po ito, yung property po sa ganitong address, ay sa inyo na po i-grant. Hindi po na-approve yung mga nauna sa inyo. After a year, like, 1 taon ko siyang hinintay. Nakalimutan na nga namin, hindi na nga namin pinagpe-pray. Ang ginagawa ko lang nun, every Tuesday, meron lang akong victory group. Ay, cell group pa that time. Tapos, parang, ang gusto ko lang nun, maging mag-work. Like, syempre, empleyado ka, hindi naman ganun kalakihan yung sahod din. Pero, just be faithful with what I have, like the small things I have. Trabaho, family. Asawa pa lang, wala pa, buntis pa lang si Anon. Buntis pa lang siya kay Arcade. Tapos, nangungupahan lang kami. And then, yun, pagtapos ng call, sabi ko, love, may gift sa'yo si God. Sabi niya, anong gift? Yung property dun sa dev, granted sa atin. Pinababalik ako dun bukas, pupuntahan ko, 1,000 reservation fee. Dun lang natatanggapin yung reservation fee. Tapos after 1,000 reservation fee, kumpleto ng requirements, umabot lang ng 6,000 kasi mga insurance, mga certificates na in-avail, mga 6,000 lang. After that, monthly amortization na. Move-in na, may move-in letter na. Tapos monthly amortization na 6,000 lang. And, yung rent namin noon that time, 5,000, no? Parang, konti lang yung diferensya nung may sarili na kaming bahay. That's one. Pangalawa namang miracle na obvious sa akin, yung si Arcade. Gawa na sobrang laki ni Arcade. Yung dun sa check up pa namin na lying in, nirecommend na siya for CS. Sa amin ni Mrs., faith namin talaga nun na, normal delivery. We've been praying for it. Kasama namin sila Pastora Annalie. Doon kami sa bahay nila Pastora nakatira kasi wala pa kami sasakyan that time. Pero yung church, pag nasa community church ka kasi as a family talaga, parang one big family kayo. Tapos, yun na, ang ganda nung schedule, 26 kasi, Paro-Paro Festival dito sa Dasma. Nag-start na siya ng labor. Sunday yun, nag-start siya ng labor habang praise and worship sa church. Parang nararamdaman niya na yung hilab na kakaiba. Tapos, ang tagal, unang check-up namin, maliit pa yung CM. So, balik pa kami, hintayin daw, lakad-lakad daw, exercise. Meron dun, basta nag-exercise si Mean. Tapos, sabi CS for CS daw. Ang sabi ng lying in, for CS talaga yung ganyang size ng tiyan. Tsaka yung, kasi panganay mahirap. Hindi, lahat, usually talaga ang struggle kapag panganay, hindi ganun magaling umire. Kami, prayer namin, normal delivery. Sabi nung sa lying in, kapag diniretso nyo po yan sa paggamutang Dasma, dun po priority nila na in-normal delivery. Hindi nila dun, secondary option nila dun yung CS. Kung tatanggapin po kayo dun, normal delivery po siya. Di punta kami kasi syempre, hindi namin alam kung paano yung paggamutang. That time, bago-bago pa lang yung DASCA, yung paggamutang ng bayan dito sa Dasma. Pagpunta namin doon, chinek lang kung botante kami, pares kami botante dito. Yun, goods. Tapos tinanggap siya. Kaso ang tagal, yung pumasok siya doon 11 ng gabi. Tapos ang dami nang lumalabas, siya hindi pa lumalabas. Tapos nagtatanong ako sa doktor, sabi ko, doktor, bakit, nasan po yung yung Tiamson? Ay, nagdudumag po sa loob, ganun. Ang tagal, tapos buti na lang may mga tropa ako kasi wala pala akong kain nun. Dinala nila ako ng yung hotdog sa si Gideon tsaka si Ian. C2 tsaka hotdog sa 7-Eleven tsaka Skyflex. Grabe, sobrang appreciated ko sila sa part na yun. And then
5 a.m. lumabas si Arcade, 6 a.m. lumabas sa Simean. Sabi niya, Dad, pagod na pagod ako. Kasi nga naman, ang tagal ng labor di ba 26 pa lang nun, Paru-Paro Festival, inabot na ng 27 si Arcade lumabas. Kasi nga daw, hirap daw si Mean mag-ere. Pero, God is good. Naka-oxygen lang si Arcade dun kasi natagalan siya talaga ng pag-deliver. Ang tagal niyang ma-ere palabas. So, in-oxygen siya. Nakita ko, may naka-oxygen na baby. Hindi ko nabasa yung pangalan na Tiamson pero alam kong siya yun. Siya yung anak ko. So, galing lang. Number 2. Number 3 na miracle sa buhay ko. Number 3 na miracle sa buhay ko yung itong kotse. Tinatanong lang ako ni May anon kung gusto ko daw magkakotse. That time kasi lagi na akong nagda-drive. Gawa ng ang work ko. Madalas na-assign ako sa Makati. Nasa accounting firm na ako nan. Tapos na-assign ako sa Makati for audit ng isang company. Tapos may time no na hindi ako pinagagamit ng kotse sa company. Syempre baka gagamitin. Minsan hindi naman talaga gagamitin. Ayaw lang talaga kasi mahal yung gas tsaka toll. Pinagmamotor nila ako, so may motor din yung company. Pero sobrang pagod kapag nakamotor, kapag Manila. Kasi syempre ang daan mo sa Pote, Las Piñas, ganun. Nakakapagod siya. Tapos parang that time tuwing nagrereklamo ako, nagraranta ko sa asawa ko, sabi niya, gusto mo bilinan na kita ng kotse? Syempre, alam ko hindi totoo yun, wala naman kaming savings. I mean, hindi naman kami ganun kalaki yung savings. Pero, bilan kita, kaya natin yan. Sabi niya, kaya ko yan, sabi niya ganun. Basta sagot mo lahat ng bills. Sabi, di nag-joke din ako, kaya ko rin lahat ng bills. Para bills lang pala lahat pati yan. Sabi niya, sure ka? O sige, tara. Bigla pumunta kami sa pumunta kami sa kasa. Paglabas namin ng kasa yun, may kotse na. Hindi ko talaga siya, wala sa hinagap ko na totoo. Pero dahil kasi yung asawa ko, magaling siya sa pera. Ako kasi hindi. So, yun. Para sa akin, miracle yun. Para sa kanya kasi, calculated niya. Sa point of view ko, miracle yun. Kasi di ko yun in-expect. Tapos, biglang nagka-car ako like, nasa prayer book ko siya, 2022 ko siya in-start pag-pray. 2023 lang, grinant ng God. So, yun. Maraming miracles na nagawa sa Lord sa buhay ko. Puro material, no? Okay, hindi, maraming miracles. Una sa lahat yun. Kapag pag-usapan natin yung hindi material, baka maiyak pa ako Pero maraming miracle na yung ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Sa buhay ko, personally yan. And sa'yo din. Like, sige, ngayon, isipin mo. Like, after this video, isipin mo lahat ng mga hindi mo in-expect na mangyayari tapos na pangyari ng Diyos. Pero, pag dumarating tayo sa hard part, like, nawalan ulit ng trabaho, nawalan ng client, nawalan ng ganito, nagkasakit. Minsan, napapatanong tayo sa Lord pa rin na, Lord, paano to? Saan ako kukuha ng ganito? Paano to gagaling? Buti na lang mabait yung Diyos, no? Hindi niya tayo binabargas na. Diba? Kung ako yung Diyos, ano? Bago? Ano? Ano? Bago lang? Hindi mo pa na-experience yan. Hindi pa ako nagmilagro sa buhay mo. Parang gaganunin ko Pero dahil nga mabuti ang Diyos natin, sasabihin niya lang, anong meron ka? Sabi niya sa mga disciples, ilang tinapay meron tayo? 7 po. Ay na. Pinagpasalamat niya sa Diyos dumami. Tapos may mga tinapay, may mga isda ring dala. Tingin ko hindi sa disciples yung mga isda baka sa mga ibang crowd galing yun kasi hindi siya initially kasama sa pinagpasalamat. Pero nung na-realize, may mga isda pala dun di yun, binigay. Tapos pinarami din ng Lord. Pinagpasalamat. Actually, hindi sinabi sa Bible na pinarami, no? Pinagpasalamat. Alam mo, minsan sa buhay natin, hindi natin kailangan paramihin Magpasalamat ka lang, bigla na lang magugulat ka, pararamihin ng Diyos. So, yun yung mastery natin. Let us be sensitive to what we already have because God will work miracles through what we already have. And pangalawa, master gratefulness. Masterin mo yung maging grateful, mapagpasalamat. Kasi doon nagmumula yung multiplication. God bless everyone.